Yon, what's up sa inyo mga kamuk? So dito muna tayo magre-review sa ating working station dahil punong-puno yung aking magbalikawol. Marami pa akong pending na i-set up and marami rin pending for reviews na guitars. Pero sa ngayon, ito muna ang uunahin natin ang pinaka-budget meal model ng RJ, which is itong RJ Basic Vibecaster. Bagong-bago lang to, kakalabas lang neto sa kanilang mga stores. So yes, halos wala siyang pinagkaiba sa old model. Ito po yung old model. Medyo binaklas-baklas ko dahil i-upgrade ko ang kanyang pickups. RJ Gigline Alnico pickups. So i-upgrade natin to, papalitan natin to, i-vlog din natin para ma-review natin tong pickups nila na napakamura lamang sa halagang 1.5. Meron ka ng set ng Alnico. So halos wala silang pinagkaiba pero nagkakamali kayo dahil ang kanilang headstock ay... yes, as you can see, yung bago ngayon ay flat na. Ako, personally, medyo nanibago ko dahil straight na siya. Pero syempre, kailangan maiba tayo ng konti. So yes, ito po ang pinakabagong model ng RJ ngayon. Basic Vibecaster. So wala naman masyado nagbago pero malaki yung in-upgrade niya. Quick specs tayo. Neck ay maple, fretboard maple, body Polonia. Same lang din dun sa old model. Ceramic pickups, 2-point trem. Bent saddles na rin siya. Ang kanyang nut ay bone na. Ito rin ay upgrade dun sa old model dahil yung old model ay plastic pa. Headstock niya flat na. Medyo nakakapanibago yung headstock. And yung kanyang tuners ay vintage tuners. Then ang strings na naka-install ay RJ Zephyr gauge. Ano ba to? Gauge 9 siguro to. Yes, gauge 9 to. And ang kanyang fretwires ay yes, stainless na. Parang lahat naman ng gitarang nilabas ng RJ ngayon naka-stainless na talaga. Yung bridge block niya sa likod, ayan ang tawag dito? Big block. Alright, so big block na siya. RJ logo sa neckplate. Halos wala talaga pinagbago maliban dun sa stainless, bone, and yung kanyang headstock. So yun, out of the box, naka-basic setup na rin siya. Ito ay kinonfirm ko to sa RJ. Tinanong ko kung lahat ba talaga ng guitars na nilalabas nila ngayon ay naka-basic setup na. And yes, na-confirm ko na naka-basic setup na nga out of the factory. Meron silang warehouse na binibasic setup na dun lahat bago i-distribute sa mga stores. So malaking bagay yun para sa mga bibili. Yung weight niya medyo magaan eh. Same lang din dito. Same lang sa old model dahil parehas sila ng wood, Polonian wood. Ang pinagkaiba lang talaga ay naka-stainless na to. At naka-bone nut na. Check natin ang kanyang neck. Actually, medyo in-adjust ko pa yung neck neto eh. Dahil syempre, pagka in-adjust kasi natin yung mga truss rod ng gitara, hindi naman yan agad sumusunod eh. Mga ilang oras pa ang abutin yan bago totally sumunod dun sa adjustment na ginawa mo. So ito, nung kinuha ko, medyo tight masyado yung kanyang neck. In-adjust ko pa ng konti. Then ito, ngayon ko lang to napansin eh. Yung inlays pala niya ay parang ni-laser. Ayan oh. So naka-carve siya. Akala ko naka-print. So ito rin yung difference nila dun sa old model. Yung prines na mga ano bang tawag doon? Basta ganyan, no? Ayan, no? Then, itong new model, naka-laser siya. Kung mapapansin niyo yung gilid, naka-carve. Then, again, shielded na rin po ito. Lahat din ng nilabas nila ngayon ay shielded na. Pero ang kanyang rem system ay lamp type na, hindi siya deroscas. So, mas madaling hugutin, mas madaling ipasok. So ito po ang pinakabagong RJ Basic Vibecaster. Sa halagang 8,000 pesos ay mabibili mo na ito. Napakadami din nagtatanong sa akin kung available na ba ito sa mga RJ stores. And yes, available na po siya. Pwede niyo siyang mabili. Ayan yung kanyang frets. Wow. Tingnan niyo naman yung frets, di ba? Iba talaga pagka stainless. Try natin mag-quick sound check sa kanya. Ceramic lang to ha. Pipiyok pa. Naka-ceramic lang to pero... yes! Hindi ko sure kung nag-upgrade ba yung kanilang ceramic pickups pero... makalansing eh. Naka-apekto rin yung bone nut and stainless steel fretwires kaya siya kumalansing. Yan yung kung maririnig nyo, no? Same ceramic pickups pa rin pero dahil dun sa stainless fretwires and bone nut eh nakatulong, kumalansing siya. Neck, fourth position, mid, second position, then yung kanyang bridge. If ever na bumili kayo neto then wala pa kayong budget pang upgrade ng Alnico pickups, eh magagamit nyo pa rin siya. Alright, very decent ang kanyang tone kahit naka-ceramic lang.
pwede pa rin kayo mag John Mayer. Try natin i-roll down yung kanyang tone kahit nasa 5 lang. Para sa akin, ito yung sweet spot niya. Yung kanyang tone ay nasa 5 lang. Yes! Try naman natin sa overdrive tone. Try naman natin pag naka-high gain. Yung ceramic pickups niya hindi ganun kataas yung output. Dito naman sa configuration na to, ang nagustuhan ko yung kanyang bridge pickup. Kagat na kagat yung dirt niya eh. So yes, ito po ang pinakabagong RJ Vibecaster. Yan no, di ba? Ang ganda oh. At available na siya sa lahat ng RJ Guitar Center branches. So bisita na kayo sa pinakamalapit na stores na malapit sa inyo. Ha? So punta na lang kayo sa pinakamalapit na RJ branch na malapit. So punta na lang kayo sa RJ branch na malapit sa inyo para ma-check nyo itong RJ Basic Vibecaster. Sa halagang 8,000 pesos makukuha nyo na to. So, kung ako may-ari nito, i-upgrade ko kahit yung neck pickup lang. No? Papalitan ko lang yung neck pickup ng Alnico. So yes, RJ Basic Vibecaster, pumunta na kayo dahil nagkakaubusan na naman. Tapos maghahanap kayo sa akin. Ha?